At para sa ating mga balita, maling eroplano, binomba ng Russia, 38 sibilyan patay. At mga rebelding Houthi, binomba ang banal na lungsod ng Jerusalem. Rehimen sa Iran, tila nabuhayan ng dugo. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Humingi ng tawad ngayon ang Pangulo ng Russia na si Vladimir Putin dahil sa umano'y aksidente kung saan isang eroplano galing Azerbaijan ang bumagsak sa mismong araw ng Pasko. Pero sa kabila ng paghingi ng tawad nito ay hindi inako ng Pangulo ang pagkakamali. Ayon sa isang opisyal na pahayag mula sa Pangulo ng Russia, nakipag-usap niya ito sa Pangulo ng Azerbaijan na si Pangulong Ilham Aliyev noong Sabado. Kaugnayan ng unang pahayag niya tungkol sa bumagsak na eroplano na pumatay sa 38 katao. Ayon sa opisyal na pahayag ng Kremlin, humingi daw umano ng paumanhin si Vladimir Putin sa nangyaring aksidente na nangyari mismo sa airspace na sakop ng Russia at nagpahayag ng pakikiramay sa mga pamilya ng mga nasawi at mabilis na kagalingan para sa mga sugatan. Nakikiramay din si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa Pangulo ng Azerbaijan at nanawagan na dapat magbigay ang Russia ng malinaw na paliwanag ukol sa nangyari. Ayon kay Zelensky, ang dapat anyang unahin ngayon ay ang pagkakaroon ng masusing investigasyon na magbibigay kasagutan sa mga tanong kung ano talaga ang tunay na nangyari. Dapat daw magbigay ang Russia ng malinaw na paliwanag at tigilan ang pagkakalat ng maling impormasyon. May mga espekulasyon na maaaring naapektuhan ang mga GPS system ng nasabing commercial airplane dahil sa mga electronic interception at posibleng nasira ang eroplano dahil sa mga missile ng air defense na pinakawalan ng Russia laban sa mga Ukrainian drones. Sinabi ng pinuno ng Russian Civil Aviation Agency na masyadong komplikado ang sitwasyon sa Chechnya dahil sa mga pag-atake ng Ukrainian drone sa rehiyon. Sinabi pa ng Russian government na inatake ng mga Ukrainian drones ang mga bayan ng Grozny, Mozdok at Vladikavkaz at hinarang lamang ito ng Russian Air Defense. Pero ayon sa mga analyst, ang pahayag na ito ay hindi isang pag-amin sa pagkakamaling kanilang nagawa. Ang eroplano na lumipad mula sa kabisera ng Azerbaijan patungong Grozny sa Chechnya ay sinasabing daang-daang milya ang layo sa dapat na ruta nito patungo sa destinasyon. Nagtataka ngayon ang mga kinauukulan kung bakit nagbago ng ruta ang eroplano. Batay sa inisyal na investigasyon, sinisi ng mga Russian media outlets ang makapal na hamog hanggang sa bumagsak na lang ang eroplano sa bansang Kazakhstan. Hindi sinisisi ng Azerbaijan ang Russia, ngunit sinabi ng Minister of Transportation ng Azerbaijan na si Rashad Nabiev noong Biyernes na ang eroplano ay tiyak na nakaranas ng external interference mula sa mga electronic systems na dinaanan nito at nasira bago ito bumagsak. Dagdag pa ng ministro, lahat daw ng mga nakaligtas ay nagsasabing nakarinig sila ng 3 pagsabog habang ang eroplano ay nasa ere ng Grozny. Nag-offer na umano ang US na mga investigador sa pangyayari at kasalukuyan na rin itong iniimbestigahan ng Russia at Azerbaijan. Ginagamot na rin ngayon ang mga survivors sa pinakamalapit na ospital sa lugar. Ayon kay Subonkul Rakimov, isa sa mga survivors, nakita daw niya na tila nasira ang katawan ng eroplano kaya't natakot daw siya. Akala nga daw niya ay magkakahiwa-hiwalay ang mga bahagi ng eroplano at nagulat na lang siya nang magising siyang buhay. Ayon naman sa isa pang survivor na si Vafa Shabanova, mga 20 hanggang 30 minuto mula nang lumipad ang eroplano ay nakarinig na daw siya ng 2 pagsabog. Dapat daw ay naglanding muna ang eroplano pero hindi nito ginawa. Hanggang sa nagpanik na nga daw ang mga sakay nito. Matapos ang insidente, nagdeklara ang Pangulo ng Azerbaijan ng National Day of Mourning para sa mga nasawi.
Sa kanyang post sa social media, nagpahayag ang Pangulo ng pakikiramay sa mga pamilya ng nasawi at umaasa sa mabilis na paggaling ng mga sugatan. Sa ibang balita, rebelding Houthi, binomba ang banal na lungsod ng Jerusalem. Rehimen sa Iran, tila nabuhayan ng dugo. Matagumpay na na-intercept ng Israeli Air Defense ang missile na pinakawalan ng mga Houthi noong Biyernes ng gabi na naging dahilan upang patunugin ang mga sirena sa mga lugar sa Dead Sea, Southwest Bank at Jerusalem. Nagpapahiwatig umano ito na mayroon na namang bagong tinatarget ang mga Houthi sa teritoryo ng Israel. Posible din daw na nag-trigger ang alarma ng sirena dahil sa interception ng mga missiles. Bagaman na-intercept ang mga missile ng mga Houthi, ipinakita ng rebelding grupo na hindi sila mapipigilan kahit pa bombahin sila ng IDF. Handa umano silang ipagpatuloy ang kanilang pambobomba sa Israel gabi-gabi. Karaniwang nagpapalipad ng isang missile ang Houthi sa bawat araw. Ibig sabihin, kailangan nilang magkaroon ng sapat na inventaryo ng mga missiles na ito upang maipagpatuloy ang kanilang pag-atake sa mga susunod na buwan. Pinuri naman ng pinuno ng Iranian Islamic Revolution Guards Corps or IRGC na si Major General Hossein Salami ang mga Houthi dahil sa kanilang pakikipaglaban at pagsuporta sa Palestina. At sinabi na magtatagumpay din sila sa bandang huli. Yan ang sinabi ni Salami noong Sabado sa isang panayam sa Al Jazeera TV na pag-aari ng mga Houthi. Ayon pa sa pinuno ng IRGC, hindi daw humina ang axis of resistance ng Iran, ito'y sa kabila ng tigil putukan sa Lebanon at ang pagbagsak ni Assad. Ipinakita daw ng Iran ang matapang na paninindigan nito sa pagsuporta sa mga Houthi bilang last man standing. Nais ng Iran na ipagpatuloy ng mga Houthi ang kanilang mga pag-atake sa Israel. Yan ay upang mapanatili ang presyon laban dito. Pinuri din niya ang mga Yemeni sa kanilang lingguhang rally na ginaganap tuwing Biyernes bilang pagsuporta sa mga Palestino sa Gaza mula nang simulan ng Israel ang giyera nito doon noong unang bahagi ng October 2023. Masusing binabantayan ng Iran ngayon ang mga pag-atake ng Houthi at umaasang magpapatuloy ang mga ito sa mga darating na buwan. Alam ng Iran na ang ceasefire sa pagitan ng Israel at Lebanon na naging dahilan upang huminto ang mga Hezbollah sa pag-atake ay maaring matapos na sa mga susunod na linggo. Masusing inoobserbahan ng Iran ang mga susunod na pangyayari pagkatapos ng ceasefire. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.